Sinabi ni Prime Minister Zhu sa kanyang apo na tandaan nito ang bagay na ito ang Xinlang na iyon ay isang chaotic demon kaya maliban na lang kung kailangan na kailangan talaga, iyon ay wag nitong ipo-provoke. Sa sumunod na araw bago ang morning court session ay inilahad ng isang opisyal sa kanyang isip na ang buong capital ay nasa chaos na ngayon kaya dapat na i-seize na ng lahat ang pagkakataong ito upang paypayan ang apoy, kailangang i-take nila ang chance na ito upang haburan at pabagsakin si Xinlang kasabay ng 11 mga pulubi na iyon. Idinagdag ng isa na sila ay nag-aral sa loob ng 10 taon upang ma-earn lang ang karapatan na makatake ng imperial exam at maging opisyal subalit si Xinlang dahil lang sa nakuha nun ang pabor ng emperor iyon ay maaari nang pumili ng random na 11 mga pulubi upang mag-take ng imperial exam nasaan ang fairness doon, kailangang gawin nilang irrefutable ang cheating case na ito. Sa parehong pagkakataon ay makikita ang pagdating ni Prime Minister Zhu ang kanyang pagdating ay inanunsyo at sa kanyang paghakbang patungo sa loob, ay nagpaabot ng pagbatit paggalang ang ibang mga opisyal. Prime Minister Zhu bungad ng isa ito raw ay ang kanilang leader kailangan nitong tumindig para sa kanilang mga scholars. Sinabi ng isa na tiyak na mayroong nangyaring dayaan sa exam na ito sa 11 mga pulubi ang lahat ay nakapasa, umano'y papaano iyon naging posible. Alright tugon ni Prime Minister Zhu kung ganun ang mga ito raw ay wag mag-rush sa pag-submit sa kanilang mga memorials, siya muna ang mauuna. Excellent sambit ng mga opisyal sa kanilang isip umano'y si Zhu Hongzhou ay ang siyang haligi ng realm, leader ng mga ministro, guro at father-in-law ng hari. Kung kaya kapag ito ay nag-take ng action tiyak na magiging katapusan na ng Xinlang na iyon at maging ang hari ay kailangang mag-compromise. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay sinabi ni Eunuch Li na yung mga mayroong dalang memorials ay magsalita at para naman sa wala, ang korte ay hindi makikinig sa kanila. Your Majesty bungad ni Prime Minister Zhu siya raw ay mayroong memorial, kapansin-pansin ang ngising inagzod ng ibang mga opisyal. Your Majesty dagdag ni Prime Minister Zhu umano'y ang ministrong ito ay mayroong present ang memorial, pakiusap Prime Minister tugon naman ni King Ning Yuan Xian pakiusap ito raw ay magsalita. Inilahad ni Prime Minister Zhu na sinasabi ng iba na mayroong nangyaring dayaan sa nangyaring civil at military imperial examinations kailan lang subalit siya ay nakapag-imbestiga na, at natuklasang ang mga paratang na iyon ay wala namang kung anong basehan. Ito ay nilikha lamang ng mga maliliit na grupong nag-e-stir up ng gulo inuudyukan ang bumagsak na mga candidates na magrebelde kung kaya Your Majesty, siya raw ay nakikiusap na ang mga iyon ay patawan nito ng malalang kaparusahan. Pakiusap ito raw ay umasta ng mayroong madagandong na puwersa, yet magpakita ng compassion ng bodhisattva. Para sa iilan na mayroong malicious intent na nagudyok ng pagkabagabag yung nararapat na patawan ng parusang kamatayan ay i-execute yung nararapat na ma-revoke ang titulo ay haburan at para naman doon sa mga nararapat na ma-exile, ay kailangang palayasin. Subalit para sa karamihan na na-confused lang na mga candidates, ang light punishment para sa mga iyon ay sapat na. Nagulantang ang ibang mga opisyal sa kanilang narinig na patanong ang iba kung ano itong ginagawa ni Lord Zhu habang ang iba naman, ay napasabing hindi raw ba't dapat na ito ay tumindig para sa mga scholars ng mundo. Inilahad ni King Ning Yuan Xian na ang isang elder sa isang pamilya ay maihahalin tulad sa isang treasure umano'y ang Prime Minister ay talagang seasoned at wise sa pag-govern sa bansa, kaya sundin nila ang advice nito. Nagtanong kung mayroon pa bang ibang opinyon ang iba sinabi ng isang opisyal na sa actions na ito ni Prime Minister Zhu hindi raw ba kaya na ito ay nakipag-coordinate na sa hari, sinabi ng isa pa na buti na lang at hindi siya ang naunang nagsalita dahil kung nagkataon, tiyak na hindi niya kakayanin ang magiging consequence. Thus mula rito'y hindi na kumontre pa ang mga opisyal ang Majesty ay wise lahat nila, umano'y silang mga ministro'y sumasang-ayon. Ning Chi tawag naman ni King Ning Yuan Xian sa Third Prince ito raw ay ang siyang commander ng Chenyo kaya ipagkakatiwala niya narito ang patungkol sa bagay na ito, ang iyong anak ay sumusunod sa decree tugon ng Third Prince. Ning Xing dugtong naman ni King Ning Yuan Xian ito raw ay sumama sa third brother nito sa pag-handle sa task na ito, isang bagay naman na agad na sinang-ayunan ng Fifth Prince. Ang walang silbing Ningxing na ito sambit ng isang opisyal sa kanyang isip talagang ito raw ay nagkaroon ng chance na ma-handle ang task na ito, napatanong ang isa kung magmula ba rito ay aangat na si Ningxing.
Ano sambit ni Third Prince Ningqi sa kanyang isip ginagamit ng kanyang ama si Ningxing upang mag-vent para kay Xinlang ano ganoon daw ba nito kapinahahalagahan ang Xinlang na iyon ay nagdulot ng guluyet sa halip na parusahan, iyon ay tinutulungan pa ng mga ito na mag-vent. Yunaklilahad ng Emperor ito raw ay magdala ng mga Imperial Guards at tumungo din doon, ang eksenang ito'y i-handle nito ng maayos. Kapag natapos publish nito ang exam papers ni Lansen sa publiko, upang malaman ng mundo na walang anumang nangyaring dayaan. Makalipas lang ang 1 oras ang Central Command Office ng Capital ay nag-dispatch ng large army upang mag-strike ng direkta sa Sacred Temple at makalipas ang dagdag na 2 pang oras, ang sitwasyon ay tuluyang naresolbo 12 ng mga bangkay at pool ng dugo ang iniwan sa eksena. Ang mga examinees na napuwersang kumalma ay hindi makapaniwala, nang makita at mabasa ang exam papers ni Lan Baliw. Pagkatapos nun ay 19 ang hinuburan ng titulo 135 ang binan mula sa pag-take ng Imperial Exam habang buhay, at 1,500 ang pinagbawalang makapag-participate para sa susunod na Imperial Exam. Sa examination hall ay sinabi ni Yunakli na ang hari ay nag-decree na ang civil at military imperial exam na ito ay fair and just walang anumang bahid ng pandaraya, ang resulta ay genuine at valid kung kaya, ang lahat ng mga examiners ay bibigyan ng reward. Inilahad sa kanyang isip na si Lansen ay hindi nandaya at ninagawa pang makapagsulat ng extraordinary na essay kung kaya ang mga tao na nasa likod ng chaos na ito, ay naghahanap lamang ng kamatayan. Thus sa pamamagitan nun sa wakas ang bagyo sa buong kapital ay tuluyan ng hamupa gayunpaman habang ninanamnam ni Xinlang ang tamis ng kanyang naging tagumpay, si Zhang Chong ay bigla na lang umalis sa kapital upang tanggapin ang posisyon bilang Deputy Governor ng Yanzhou. Ano sambit ni Xinlang kay Shisan sinasabi raw ba nitong inirekomenda ni Lord Zhuhong si Zhang Chong bilang Deputy Governor ng Yanzhou, ang Lord Zhuhong na tinutukoy niya rito ay walang iba kundi si Prime Minister Zhou. Si Zhang Chong ay hindi na parte pa ng Zhou faction at ang iba pa nga, ay nilabel siya bilang traidor sa kampo ng Crown Prince. Gayunpaman sa puntong sasandal na sana si Zhang Chong patungo kay Prince Ningxing, siya ay bigla na lamang inirekomenda ni Lord Zhou sa role na Deputy Governor ng Yanzhou. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xinlang na iniligtas niya ang buhay ni Zhang Chong at iyon, ay inispare ni Lord Zhuhong at inirekomenda pa sa isang posisyon na napakahirap na tanggihan. Kapag si Zhang Chong ay tumanggi tiyak na haharapin nun ang full-scale attack mula sa panig ni Lord Zhuhong kaya iyon ay wala ng iba pang choice at once na tanggapin nun ang posisyon implicit na si Zhang Chong ay humiwalay sa kanila at maging neutral, umano'y ang Prime Minister na ito ay talagang isang master strategist. Originally ang balak ni Xinlang ay ang i-defend si Zhang Chong sa harap ng hari kapag nag-launch na ng fierce attack ang Crown Prince then uutusan niya si Prince Ningxing upang mag-plead kay Lady Bayan, upang si Duke Bayan Xiao ay mag-intervene at ang siyang mag-petition para kay Zhang Chong upang i-take ang Deputy Governor post sa Yanzhou. Sa ganoong paraan ay mapoprotektahan ni Prince Ningxing ang buhay ni Zhang Chong at ang posisyon na Deputy Governor ng Yanzhou, ay si Prince Ningxing mismo ang maggagawad kaya naturally sa ganoong paraan si Zhang Chong ay opisyal ng magiging parte ng faction ni Prince Ningxing sa kasamaang palad, sila ay inunahan ni Prime Minister Zhou. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xinlang na sa ngayon ay nagawa ng maputol ni Lord Zhuhong ang path upang makasali sa kanila si Zhang Chong at wala na siyang magagawa pa upang makadefend, o kaya naman maka-counter-attack dahil sa iyon ay hindi nag-strike sa kanya ng direkta umano'y indeed, talagang kapag ka mas matanda mas wise. Para bang na-sense ng hari ang inner frustrations ni Xinlang dahil isang araw lang matapos na mag-took office si Zhang Chong, siya ay nag-issue ng official decree. Si Lan Baliw ay in-appoint bilang Chief Registrar ng Marquis of Changping's Residence isang 6th rank official title, habang si Yi Chen naman kalakip na ang Lan Brothers ay in-appoint bilang mga centurions ng residence ng Marquis of Changping. Ibig sabihin sa pamamagitan nito, si Prince Ningxing ay tuluyan ng nakapag-establish ng sarili niyang office at residence. Sa kanyang isip ay inilahad ni Yunakli na si Xinlang ay talagang pinapaboran ng Majesty, iyon ay natatakot na baka malungkot si Xinlang patungkol sa nangyari kay Zhang Chong. Samantala, sa residence naman ng Crown Prince ay nagtanong ang Crown Prince kay Zhao Yan kung mayroon ba itong natuklasan.
Oo, tugon naman ni Zhao Yan, umano'y natuklasan niya na si Lan Baliu at ang 10 mga pulubing iyon ay pawang mga holder ng special bloodline, at si Xin lang ay nakatuklas ng paraan upang ma-activate ang bloodline ng mga iyon na nagresulta sa pag-standout ng mga iyon sa ginanap na Imperial Martial Exam. Kung ganun sabat ng Chief Registrar, kung ganun ito raw ba ay maaari nilang magamit upang ma-suppress si Xin lang at i-label ang mga pulubing iyon bilang remnants ni Jiang Li, sumagot si Zhao Yan na hindi. Dahil umano'y pagkatapos ng naging pagkawasak ng Zhuo family ang Great Yan Empire ay nagdeklara na ang mga special bloodline holders ay hindi na ituturing pa bilang mga remnants ni Jiang Li, maging si Zhong Chuk nga raw ay na-spare nung panahong iyon. Ano tugon ng Chief Registrar, talaga raw bang hinayaan na ng Majesty ng Great Yan Empire ang patungkol sa bagay na ito? Sumagot si Zhao Yan na ang bagay na ito ay nag-i-involve din sa mga transcendent forces kaya ito ay hindi ganoon kasimple. Ang mga tao ng Lan Clan ay ang binansagang Jiang Li remnant bloodline holders. Sa nakaraan sila ay wanted sa Great Yan Empire, gayunpaman pagkatapos na mawasak ang Zhuo family o ang family ni Zhao Yan, sila ay nabigyan ng pardon, at ang dalawang kaganapang iyon ay nangyari dahil sa iisang tao, at iyon ay walang iba kundi si Princess Ninghan na kilala rin bilang Princess Yuhan. Siya at si Zhu Hangzhou kasama ang isa pang partikular na prinsipe ng Great Yan Empire ay tumungo noon sa Tianai Haige Library upang pag-aralan ang isang nahukay na ancient text, at sa panahon ding iyon, ay nakita nila si Yichen o Kutuhuan. Dito ay inilahad ni Princess Ninghan na ang isang ito ay isang special bloodline holder sa ilalim ni Jiang Li, tama raw ba? Umano'y ang kapangyarihan nito ay lubhang napakalakas at hindi maaaring ma-channel, dahilan upang danasin nito ang physical distortion, at dahil lang sa sinabi niyang iyon, agad-agad ay direktang in-exterminate ng partikular na prince ng Great Yan Empire ang Zhuo family. Pagkatapos na mapag-alaman ni Princess Ninghan ang patungkol sa nangyari ay galit na galit niyang kinumpronta ang nasabing prinsipe, sinabihang mayroong napakaraming bloodline holders sa mundong ito, ano binabalak din daw ba nitong patayin ang lahat ng mga iyon? Mula doon ay tumungo si Princess Ninghan sa kanyang guro na si Zhuo Sina, nung sandaling iyon, ay nakikipag-meet sa ilang mga leaders ng sacred organizations. Ilang mga makapangyarihang figures ang nagsanib puwersa nagdeklare na tatanggapin nila bilang mga disciples ang sinasabing mga bloodline holders na ito, at pagkatapos nun, ang Emperor ng Great Yan Empire ay opisyal na nagdecree na ang mga taong ito na mayroong taglay na special bloodlines ay mga inosente. Pagkatapos ng naging destruction ng Zhuo family, si Zhuo Zhaoyan ay nahulog sa alikabok, naging mas nakakaawa pa sa mga mabababang prostitutes, kaya papaanong nangyaring siya ay umangat muli. Well, mahirap mang paniwalaan, ngunit dahil lang sa sorry na binitawan ni Prince Ninghan, si Zhao Yan ay umangat mula sa impyerno patungo sa langit, naging representative ng Yin Yuan Bank hanggang sa siya ay naging concubine ng Crown Prince. Sa kanyang isip ay inilahad ng Crown Prince na ang Xin lang na iyon ay talagang mayroong dogshit luck, upang magawa nung mahanap ang Lan Baliu na iyon at yung 10 tao na mayroong taglay na special bloodlines. Pagkatapos na mag-take ni Lan Baliu at ng Lan Brothers ng Imperial Exam, mayroong balitang mabilis na kumalat sa kapital, patungkol sa identity ni Kutuhuan bilang isang 1,000 household officer ng Marquis of Changping. Sa patanong na paraan ay sinabi ng Crown Prince kay Zhao Yan na hindi raw ba't pinatay na nito ang Kutuhuan na iyon, kaya papaanong nangyaring iyon ay buhay pa rin. Kasabay ng pagyukod sa nanginginig na boses ay sumagot si Zhao Yan na siya ay naging careless. Nagbigay ng ganitong tingin ang Crown Prince. Ilang sandali pa'y sinakal niya si Zhao Yan at idiniin sa dingding, naglabas ng malaking silver needle, itinarak sa dibdib ni Zhao Yan. Ang kanyang sarili pinigilan ni Zhao Yan mula sa pagbulwak ng dugo. Sinabi ng Crown Prince na kung hindi lang dahil dito ang Kutuhuan na iyon ay hindi na makakasali pa sa Marquis of Changping's residence, at yung 10 pulubi na iyon ay hindi na matatanggap pa ang teachings ni Kutuhuan. Ang kanyang pagbitaw ay ang siya ring naging pagbagsak ni Zhao Yan. Inilahad ng Crown Prince sa Chief Registrar na ang great thief na Kutuhuan na iyon ay nakagawa ng heinous crimes. Ang kanyang ama ay minsan nang nag-issue ng decree upang hulihin ang taong iyon. Gayunpaman, sa ngayon ay lumalabas na ang Kutuhuan na iyon ay nagtatago lang pala sa residence ng kanyang 5th brother. Nagpo-pose ng great danger hindi lang sa kanyang 5th brother kundi pati na rin sa buong capital.
Kaya ito ay magbigay ng order sa Chenyu Governor's Office na makipagsanib puwersa sa Dali Temple at tumungo sa residence ni Prince Ningxing upang arestuhin ang kriminal na si Kutuhuan. Ang sino mang mangahas na mag-resist ay patayin ng walang awa, isang kautosang agad na sinunod ng Chief Registrar. Samantala sa kabilang dako naman, ay ipinatawag ng hari si Xinlang upang isettle ang nakumpletong pusta. Xinlang bungad ng hari talagang ito raw ay mayroong guts ng isang aso at swerte ng tae ng aso, upang magawa nitong mahanap ang 11 individual na nagtataglay ng special bloodlines. Xinlang umano'y mayroon pa ring hindi nasisettle na pusta sa pagitan nila hanggat yung 11 mga pulubi lang ay makapasok sa honor roll ito ay bibigyan niya ng 2,000 private troops. Your Majesty, correction ni Xinlang umano'y hindi para sa kanya, kundi para kay Highness Ningxing. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip talaga rong ayaw niya nang marinig ang pangalang iyon. Inilahad kay Xinlang na ang pusta ay pusta at ito ay nanalo, palagi niyang tinutupad ang kanyang binibitawang kataga. Kaya ngayon sabihin nito sa kanya aling army daw ba ang gusto nito, mga Imperial Guards ba o mga border troops? Your Majesty, tugon ni Xinlang, gusto niya rong mag-recruit ng sarili niyang mga sundalo. Gusto niyang mag-build ng invincible army sa pinakamaikling panahon. Umano'y ang gusto niya ang army na ito ay ang siyang maging pinakamalakas na puwersa sa U-State, at mag-strike ng takot sa lahat ng mga kalaban sa anumang battlefield. Sumagot si King Ning Yuan Xian na ito'y tumigil na sa pagmi-mess around umano'y kapag ka ito ay nagsimulang mag-recruit at mag-train ng mga sundalo mula sa scratch ito'y aabutin ng magpakailanman bago tuluyang makabuo ng army, kaya siya raw ay magbibigay na lang dito ng 1,000 mga sundalo mula sa Imperial Guards at 1,000 mga sundalo mula sa border troops. Umano'y iyon na ang final, wag na itong mag-mess around pa, wala nang natitirang oras. Sumagot si Xinlang na kung ganun at most sa loob ng 4 na buwan gagawin niyang pinakamalakas na army sa U-State ang mga sundalong ito at pagdating ng araw na iyon, tinitiyak niyang ang 2,000 mga sundalong ito ay mayroon ng kakayahang talunin ang 4,000 mga sundalo sa battlefield, maging 8 o 10,000 pa. Your Majesty, dagdag ni Xinlang, ang hari ng Chu ay nakipagsabwatan na sa hari ng Nanoo kaya absolutely, iyon ay hindi magkukonsid sa kasagsagan ng negosasyon. Gayunpaman sa ngayon talagang sila'y hindi pa maaaring sumalang sa isang decisive war laban sa Chu kung kaya Your Majesty, kailangan nitong mag-hold ng border hunt. Ang border hunting sa frontier ay isa ring paraan upang marisolba ang dispute sa pagitan ng dalawang bansa, at ito ay ikinokonsidera bilang small-scale war. Nung nakaraang border hunt ay natalo ang hari ng Yu sa hari ng Chu, na nagled sa ilang series na krisis sa U-State. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung papaano sila maghahunt. Sumagot si Xinlang na gagamitin nila yung bagong 2,000 mga sundalo na train niya, upang labanan ang 5,000 mga sundalo ng Chu sa isang direct combat. Kapag ka sila ay nanalo, ang Chu ay mag-a-admit ng defeat at magbibigay ng kompromiso hindi lang sa kailangan ng mga iyong ipa-retreat ang kanilang mga hukbo, ngunit ang hari ng Chu ay kailangan ding humingi ng tawad sa Majesty, magbayad ng 50,000 gold coins, at isuko ang 23 mga fortress. Ano sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip gamit lang ang bagong 2,000 sundalo na train nito, tinanong si Xinlang na papaano kung sila ay matalo. Well, tugon ni Xinlang, kung ganun, isusuko nila ang ilang mga teritoryo bilang compensation. Napatayo sa inis si King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig brat sambit niya sa kanyang isip mayroon daw itong grudge laban sa kanya upang siya ay set up nito ng ganito. Umano'y ang etrato nito ang national affairs bilang larong pambata at talagang iniisip pa nitong ang 2,000 mga sundalo ay mananalo laban sa 5,000 pues mangarap daw ito, ano itinuturing daw ba nitong testing grounds ang national affairs. Sa parehong pagkakataon ay nag-report si Eunuch Li, Your Majesty, bungad niya, si Princess Ninghan ay bumalik na. Ano tugon ni King Ning Yuan Xian, si Ninghan ay bumalik na, bilis-bilis iyon daw ay patuloyin nito. Ang itsurang ito ni King Ning Yuan Xian ay itsura ng isang ama na mahigit sa 10 taon nang hindi nakikita ang kanyang babaeng anak. Isa pa sa nagdaang mga taon, although wala si Princess Ninghan sa tabi ng hari, ito pa rin ang core ng highest power sa mundong ito na palaging tumutulong sa U-State.
Hindi sambit ni King Ning Yuan Xian kailangan niya rong tumungo doon upang personal na i-welcome ang kanyang anak, Xinlang ito raw ay sumama sa kanya upang i-meet si Ninghan. Para kay Xinlang ang Princess Ninghan ay talagang isang legendary na pangalan ito ay ang direct disciple ni Master Zhuo Si, at ang pinakamagandang babae sa buong Yu State 10 taon na ang nakararaan. Habang si Xinlang ay nagdidigdip sa pag-alam sa katotohanan ng mundong ito mas lalo niya lang naunawaan ang patungkol sa significance ni Master Zhuo Si, at importance ni Princess Ninghan na parte ng Transcendent Forces. Sa labas ay makikita ang paghakbang ni Princess Ninghan patungo sa kanyang ama gaya ng inaasahan sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, ito raw ay napakaganda. Kasabay ng pag-activate sa kanyang eye prowess ay inilahad na since ito ay disciple ni Zhuo Si then ang bloodline nito siya ay nabigla nang makita ang bloodline ni Princess Ninghan. Lumalabas na ang bloodline pala ni Princess Ninghan ay napakalapit lang kay Dasha sa kanyang isip ay napatanong si Xinlang kung papaano ito naging posible ang martial arts bloodline ng hari ay hindi naman ganoon ka makapangyarihan ganoon din ang dati nitong asawa na ina ni Princess Ninghan kaya papaanong nangyaring si Princess Ninghan ay mayroong ganito ka makapangyarihang bloodline. Bukod pa doon ay 20 taon na itong nagsasanay sa ilalim ng gabay ni Master Zhuo Si, kaya gaano na raw ba ito kalakas ngayon? Pagkatapos na magpaabot ng pagbati sa kanyang ama ay tumungo si Princess Ninghan sa ating bida ito ay si Xinlang tama raw ba? Oo tugon ni Xinlang. Kung ganun lahad ni Princess Ninghan kung ganun ito ay bibisitahin niya na lang later, kung ganun tugon naman ni Xinlang kung ganun siya ay magpapalam na muna sa ngayon.